Batay sa kasaysayan at mga dokumento na nasa pangangalaga ng pamahalaang munisipal ng Marikina, ang bayan ay tinawag na Marikitna noong 1787 at kalaunan ay pinalitan ng Marikina. Ayon kay Dr. Trinidad Pardo de Tavera, ang salitang Marikina ay bilang pagkilala kay Kapitan Berenguer de Marikina na namuno sa bayan noong 1788. Samantala, ayon naman sa kwentong bayan nila tungkol sa Marikitna, noong itinatayo ang kapilya ng Jesus de la Peña, ito ay pinangangasiwa ng paring Jesuita at ang mga manggagawa ay mga Pilipino. Gaya ng inaasahan, ang pagkakaiba ng wika ay nagdulot ng karaniwang hindi pagkakaunawaan nila dahil nang matapos ang kapilya at tinanong ng pari kung ano ang itatawag sa estruktura, sumagot ang isang manggagawa ng Marikitna po sa pag-aakalang ang tinatanong ay ang kalagayan ng kapilya. Sinasabi rin na hango ang pangalan ng lungsod sa Marikina na pangalan ng isang pari na nagbinyag sa mga batang residente at kalaunay ipinangalan sa kanya ang lugar. Matatagpuan sa isang mayamang lambak na dinadaanan ng Ilog San Mateo ang maganda at makasaysayang lungsod ng Marikina. Ang tunay na pinagmulan nito ay matutuntun natin sa misyon na unang itinatag ng mga Agustino sa lugar na ito, ang misyon ng San Isidro Labrador noong 1572. Dito kung saan matatagpuan ang unang simbahan na nasa Chorillo sa kasalukuyang barangka na nooy pinamamahalaan ng bayan at parokya ng San Mateo. Iginawad sa mga misyonerong Jesuita ang isang hasyenda sa San Isidro Labrador upang suportahan ang mga pangangailangang pinansyal ng Universidad Maximo de San Ignacio sa Maynila. Tinawag ng mga Jesuita ang lugar bilang Hacienda Marikina at unang nagdaos ng misa sa isang maliit na kubo na kilala ngayon bilang Kapilya ng Jesus de la Peña noong April 16, 1630. Ang sakop ng Hacienda Marikina ay mula sa kasalukuyang Kulyat, Matandang Balara, Pansol, Cruz Naligas, UP Diliman Campus, Loyola Heights, hanggang sa Bagumbayan sa kasalukuyang lungsod Quezon, pati na rin ang kasalukuyang lungsod ng Marikina. Noong 1687, ang misyon ng San Isidro Labrador ay formal na itinatag bilang isang bayan at parokya na hiwalay sa San Mateo at inako nito ang pangalan na Marikina mula sa hasyenda ng mga Jesuita. El Pueblo de San Isidro Marikina ang luma at buo nitong pangalan noon. Dahil sa pagbabahang dulot ng mga pag-ulan, ang simbahan ay inilipat mula Jesus de la Peña sa kasalukuyang lugar nito ngayon sa Santa Elena. Ang mga Jesuita marahil ang nagpakilala ng debosyon kay Nuestra Señora de los Desamparados sa simbahan ng San Isidro de Marikina dahil karaniwan na para sa kanila ang maglagay ng imahen ng Birheng Maria bilang isa sa patron ng kanilang mga parokya. Noong 1768, ang mga misyonerong Jesuita ay pinalaya sa Pilipinas. Naiwan nila ang kanilang malawak na mga hasyenda at parokya. Ang ating parokya ng San Isidro de Marikina ay ipinasa sa mga sekular na pari. Nang matapos ang simbahan ng San Roque, ang mga baryo ng Barangka, Tanyong at Jesus de la Peña ay tinawag na Marikina. Samantala, taong 1791, ang parokya ng San Isidro Labrador ay muling inialay kay Nuestra Señora de los Desamparados at ang pista ng bayan ng Marikina ay ipinagdiriwang na tuwing ikalawang linggo ng Mayo. Binili ni Don Vicente Dolores Tuason ang Hacienda Marikina sa isang subasta noong 1795 kasama ng Hacienda Santa Mesa sa Sampaloc, Diliman sa San Juan del Monte, Hacienda Maisilo sa Caloocan at Hacienda Piedad sa Novaliches. Isa ang Hacienda Marikina sa idinideklara bilang Royal Estate sa panahong Kastila. Noong itinayo ang Carriedo Waterworks noong 1882, ang tubig ay kinuha mula sa Ilog San Mateo na ngayoy Ilog Marikina. Paano nakilala ang Marikina dahil sa sapatos? Ang lumang pares ng sapatos na iniwan ng Briton ay nagbigay ideya kay Kapitan Moy para gumawa ng sariling sapatos. Noong 1887, sinimulan ni Don Laureano, Kapitan Moy Guevara, ang industriya ng paggawa ng sapatos sa Marikina sa tulong nina Tiburcio Eustaquio, Ambrosio Staines at Gervasio Carlos. Unti-unti itong nakilala hanggang sa tanghalin ang Marikina bilang ang shoe capital of the Philippines. Panahon ng Rebolusyon nang ang simbahan ng Marikina ay magkaroon ng malaking pinsala at kalaunan ay muling itinayo sa kasalukuyang anyo nito. Noong June 11, 1901, isinama ang Marikina sa bagong likhang lalawigan ng Rizal. Noong 1906, pinalawak ang linya ng tren mula Santa Mesa hanggang Marikina. Ngunit,
Pagkatapos ng 30 taon ng pagiging aktibo, isinara ang linya ng tren sa Marikina noong 1936. Paano naging lungsod ang Marikina? Nang manungkulan si Mayor Bayani F. Fernando noong 1992, determinado siyang gawing lungsod ang Marikina sa kanyang panunungkulan. Maaari sana itong maging lungsod noong 1994 nang ito ay kwalipikado, ngunit walang inisyatiba na ginawa sa House of Representatives. Kinailangan ang tulong ni Speaker Jose de Venecia at Congresswoman Carmencita O. Reyes, na ang mga ninuno ay nagmula sa Marikina upang isulong ang isang panukalang batas sa mababang kapulungan ng mga kinatawan sa ikalawang pagbasa noong December 1995, matapos ang isang pampublikong pagdinig na ginanap sa Marikina. Unanimous na inaprubahan ng Senado ang panukalang batas noong September 30, 1996. Ipinaliwanag ni Senate President Neptali Gonzales ang kanyang boto na binanggit ang mabilis na pag-unlad ng Marikina sa ilalim ni Mayor Fernando, na ang ama, si Mayor Gil Fernando, ay naging kasamahan ni Gonzales sa Liberal Party sa loob ng maraming taon. Naihanda na ang yugto para sa pagpirma ng panukalang batas bilang batas ni Pangulong Fidel Ramos noong November 6, 1996 sa Malacanang. 150 Mariqueños, kasama ang mga bisita, ang nakarinig sa Pangulo habang binabasa ang batas bilang pagkilala sa walang sawang pagsusumikap ng mga tao ng Marikina tungo sa kaunlaran sa pamumuno ni Mayor Bayani Fernando. Ang susunod na hakbang ay ang pagtibayin ng batas sa isang plebisito na gaganapin sa loob ng 60 araw mula sa pag-aproba nito. Ang deadline para sa plebisito ay sa January 6, 1997. Humiling si Mayor Fernando sa Commission on Elections na magtakda ng mas maagang plebisito. Nais niya sana itong isagawa bago mag-December 15, 1996. Matapos makatanggap ng abiso mula sa Department of Budget and Management na kailangang ideklarang lungsod ang Marikina bago ang nasabing petsa, o kailangan pa nitong maghintay ng isa pang taon upang makakuha ng mas malaking internal revenue allotment na 180 milyon kumpara sa 70 milyon. Noong December 6, 1996, naging lungsod ang Marikina ng lagdaan ni President Ramos ang Republic Act 8223 at kalaunan ay pinagtibay ng mga mamamayan sa pamamagitan ng isang plebisito na ginawang isang mataas na urbanisadong lungsod. Ang pag-angat ng Marikina bilang isang lungsod ay itinuturing na bunga ng 4 na taon ng masigasig na pagsisikap na humantong sa dramatikong pagbabago ng bayan sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Bayani Fernando na magiging MMDA chairman din sa hinaharap. Noong March 13, 1997, opisyal na pinasinayaan ang Marikina bilang isang lungsod at dito nakamit niya ang isang mahalagang yugto sa mahaba at makulay na kasaysayan nito. Sa kasalukuyan, ang lungsod ng Marikina ay isang multi-awarded na metropolitan city, madalas na pinupuri dahil sa aktibo nitong kalakalan, mataas na kasanayan ng mga manggagawa, at isang tumutugon na lokal na pamahalaan na binibigyang diin ang mabuting pamamahala at pagpapanatili ng pag-unlad ng lungsod at pampublikong serbisyo.